transcript ng tatlong hearing. Andito rin yung iba't ibang dokumento na naipon namin, yung iba't iba pang katibayan. At sana makatulong ito na maibalik ang isang Pilipino sa sariling bansa. Ano pa niya? Senate Committee? Committee on Foreign Relations. Ako po yung chairman at eto nga ang bunga ng tatlong hearing. Bigan man o hindi, kinailangan talaga isama dahil inamin po niya na siya ang nag-utos nitong mga pangyayari na hindi naman katanggap-tanggap. Ma'am, ano pong inaasahan po natin dito na magiging subuan pa? Well, inaasahan ko na yung ating mahal na ombudsman ay tuluyang imbestigahan kasi nga hinaharang ito sa Senado, nahihirapan kami na kumuha ng testigo at sana kung kinakailangan patawanan ng kaso at parusa. Ma'am, pwede mo bang i-mention, enumerate, sino po yung mga pangunahin po natin na Well, tulad ng nasabi ko noon, si Secretary Boying Remulla, unfortunately kasama Secretary John Vic Remulla ng DILG, ang ating Chief PNP, General Malbil, General Torre ng CIDG, at saka si Ambassador Lacanilao. Ma'am, pwede pa ulit lang, sorry, ano pong ipa-file natin ngayon sa Ombudsman? Well, pinafile ko, pinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang Chief of Police, si General Torre at si Ambassador Lacanilao. Senator, bakit na po natin piniling dalhin dito po sa tanggapan ng Ombudsman itong ating reports? Kasi alam naman po natin na kapag may paglalabag ng government officials, kinakailangan dalhin sa Ombudsman. Siya yung talagang binigyan ng kapangyarihan ng ating mga batas na mag-imbestiga at parusahan ang mga opisyal sa gobyerno. Iwala naman po tayo, Senator, sa Ombudsman na magiging maayos po yung kanilang isasagawang investigasyon dito po sa ating dinalang Yes, naniniwala ko ng Ombudsman natin ay walang bias, walang takot na parusahan yung karapat-dapat parusahan. Ano pong violation ng batas ang nasa report niyo, ma'am? Yes, iba-iba to. Depende na sa Ombudsman kasi hindi naman kami nagkakaso sa Senado. Sa amin in aid of legislation para sa pagbabago ng iba't ibang batas, sa pag-aamyenda ng mga dating batas at yung oversight. Kaya yung nandito sa ngayon nakikita ko yung Draft and Corrupt Practices Act, pagkatapos yung labag sa Revised Penal Code at saka iba't iba pang mga batas na sa tingin ko linabag. Sino po, Senator, yung pinakamabigat po yung inihain natin reklamo sa mga opisyal po? Lahat po sila mabigat kaya nandito ako. Thank you. Yun lang po. Meron pong actions after dito. Kasi sinabi niyo rin po sa Senate hearing na bukod sa Ombudsman, mag-file din kayo sa mga korte. Meron po ba kayong plano? Hindi ko maalala na may ganun. Ang alam ko talaga sa Ombudsman ang pangunahing hantungan ng mga kaso kontra sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Minsan hinimin po namin ang inyong reaction. Sinabi po ni Atty. Kaufman na gagamitin po yung inyong mga Senate report dun sa defense nila sa ICC. Yes, nagpapasalamat naman ako at kinilala ni Atty. Kaufman na yung ating mga hearing, kahit hindi sinisiputan, may gamit naman para sa ebidensya, para maiuwi ang ating dating Pangulo at humarap sa husgadong Pilipino, hindi sa mga dayuhan. So willing po kayo magbigay din ng kanilang reports sa kanila? Oo naman, kung kinakailangan, talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon. Basta makatulong at ang alam natin, ang sino mang Pilipino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Sen, pahayag natin din sa mga ating mga kinakasuhan po. Nasa kamay na ng ating ombudsman, kilalanin natin at sana hindi katulad doon sa Senate hearing ay mag-cooperate naman at magtulungan tayo para malaman ang katotohanan. Salamat po, Senator.